Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. O gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo para nang sa ganon, mabubuisit naman ang ilan sa mga DDS na mga viewers ho natin dito. Kasi hindi ho nila ito matanggap, mga ka-aksyon. Ito yung ayaw na ayaw ho nila mapanood. Hindi ho nila matanggap ang ginawa ng tatlong local official ho, mga ka-aksyon. Kita nyo naman, andyan ho si Mayor Leni Robredo, si Mayor Isko Moreno, at lalo na ho ang gobernur ng probinsya ng South Cotabato, na kung saan nga ho nagsalita din ho, mga ka-aksyon. Kaya sabi ko nga, talagang maglulumpasay na naman ang ilan sa mga DDS, lalo na ho sa mga nagsasabi na ang Mindanao ay maka-Duterte. Nge inyo, kayo lang ho ang nagsasabi dyan, mga ilan sa mga DDS, na ang Mindanao ay maka-Duterte. Kaya naman pala 43 na congressman ang bumoto na pabor sa impeachment ni Sara Lustayera. Ito mga ka-aksyon, mga kakampeng, panoorin ho muna natin itong mga sinabi ng tatlong mabubuting leader, talagang masisipag na leader. O eto, panoorin at pakinggan ho muna natin. O mga DDS, panoorin nyo ho ito. Huwag kayo dyan pa tulog-tulog. Oo, lalo na ho doon sa mga kritiko ni Mr. President Bongbong Marcos. O eto na ang panabla sa inyo. Ngayong araw ay masasaksihan natin kung paano ginawan ng administrasyon ng ating mahal na Pangulo ang pagbaba ng pundo mismo direkta sa mga local government units. Ito yung unang pagkakataon na kung saan direktang ibinaba mula sa national government papunta sa provincial government, at ang provincial government ng South Cotabato ay pinagmamalaki natin na nakatanggap tayo ng 244 million galing sa local government support fund. Ganon din ang ating mga municipal mayors at ang ating city mayor, lalong-lalo na ang lahat ng ating mga barangay, kasama ng ating mga barangay scholars nandito. Kaya mahal na Pangulo, maraming salamat. At ito pa lang ang simula, at natitiyak at tinitiyak na ito ay magtuloy-tuloy na may baba yung pundo mula sa national government papunta sa local government, aside sa national tax allotment na meron ang mga local government units. So sa muli, mahal na Pangulo, maraming salamat at welcome to the province of South Cotabato. Maraming salamat, Governor Tamayo. At sa puntong ito, iparating ninyo ang init ng inyong palakpak at pasasalamat kay President Bongbong Marcos Jr. Pasasalamat yan ni Mayor Isko Moreno sa 500 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng Allied Health and Science Building sa pamantasang lungsod ng Maynila. Bago yan, una nang nakasama ni Mayor Isko si First Lady Liza Araneta Marcos sa pamimigay ng bigas sa mga Manileño. Ilang araw lang yan matapos si anunsyo ng DPWH ang pakikipagtulungan nila kay Naga City Mayor Leni Robredo para sa pagpapaganda ng kalsada sa naturang lungsod. Gayon din ang pagpapalakas sa programang pabahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government as far as housing is concerned. Ang pahayag ng yan ni Robredo, ginamit ng palasyo bilang panabla sa mga kritiko ng administrasyon. Ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Masakit ba sa tainga, mga DDS? O masakit sa mga mata nyo, mga DDS? Hindi pa ba kayo natutuwa o hindi pa ba kayo masaya, mga DDS? 'Di ba? Kahit hindi man natin sila leader sa ating lungsod, pero dapat tayo ay maging masaya.
Kasi malay ho natin, makapunta tayo sa kanilang mga lungsod na kung saan may mga programa ngayon ang administrasyon. Di ba? Sa kanilang mga lungsod. O, kung makapunta tayo doon, siyempre, magiging masaya din po tayo dahil, wow, napakaganda ng Naga. Wow, napakaganda ng Manila. Wow, napakaganda ng probinsya ng Cotabato. O, di ba? Dapat magiging masaya ho tayo, mga DDS. Kasi mga kapwa din po natin yan, mga Pilipino. At alam nyo, mga DDS, sila po talaga ang totoong leader. Sila ang totoong lingkod bayan. Alam nyo kung bakit? Wala silang iniisip kung hindi ang kapakanan ng kanilang mga sinasakupan. Although na naglaban-laban man sila nila Mayor Leni Robredo, Isko Moreno, Mr. President Bongbong Marcos last 2028 election, pero para ho sa dalawa na yan, 'di ba? Tapos na ang politika. Tapos na ang eleksyon. Tapos na ang politika. Okay? Oras na daw para magtrabaho sila sa kanilang kalungsuran. Oras na para gampanan nila ang kanilang tungkulin sa kanilang kalungsuran. Oras na para tuparin nila ang kanilang mga pangako sa kanilang sinasakupan. 'Di ba? Kaya wag ho kayo magagalit o maiinggit kung itong dalawang lungsod ng Manila at Naga ay marami ang mga proyekto na galing sa nasyonal sa kanilang kalungsuran, wag ho kayo magagalit o maiinggit. Kasi sila ho, iniisip nila ang ikakaunlad o ikakabuti ng kanilang kalungsuran. 'Di ba? O lalo na dyan, sa probinsya ng South Cotabato, na kung saan dinig nyo naman ang pagpapasalamat ng isang gobernor. 'Di ba? At hindi lang ho yan sila ang nagpasalamat. Saan man pumunta na probinsya o lungsod si Pangulong Bongbong Marcos at kung may mga programa nga ho na binibigay mula sa national government ay nagpapasalamat po ang bawat leader. Maging sa Cebu, maging sa Iloilo, maging sa parte ng Norte, sa iba't ibang mga kalugaran, nagpapasalamat ang mga leader sa tulong magmula sa national government. 'Di ba? Kaya sabihan nyo ho, yung mga iniidolo nyo. 'Di ba? Pero alam nyo, dapat humanga pa kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa kabila ng ginagawa nitong mga magkakapatid na mga Duterte, sa kabila ng kanilang banat na banat kay Pangulong Bongbong Marcos, pero never na pinabayaan ang Davao City. Nakakaabil pa rin sila ng mga programa tulad ng mga pabahay, etc. At may pondo ho sila. Okay? Kaya mga DDS, bawas-bawasan naman ho ang pagiging panatiko nyo. Wala kayong mapapala dyan. Okay? So yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakamping no, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.